lahat mga kapatid. Kung ating isahin sa English, malayo ang ating mula. Sabi sa English, good afternoon to everyone. Ngayon, kung ating Tagalog, mabuting hapon sa ating lahat. Pero kung salamat sa Panginoon, meron tayong wikang Tagalog mga kapatid. Dahil kahapon ang Tagalog na. Minsan is Badroni, hindi ko magiging sa dahil nagkakaroon namin yan. Ganun naman, sabi nyo talaga ulit kahapon, ang wika na gamitin doon sa langit ay Ilocano. Pero, idaan natin sa plebisito mga kapatid. Mananalo Bisaya. From Visayas to Mindanao, dominated ang wika ng Cebuano. Kaya magsigawan kayo. Dahil sa langit, ang wika ay Cebuano. We will continue in Philippines. Salamat sa brothers. At sa ating lahat mga kapatid, magmula doon sa Sarangani Province hanggang doon sa dulo ng Cagayan Valley. Maraming salamat tayo muli nakita-kita. Amen. Dahil itong convention na ito, kung maalala ko ang ating minamahal na Tatay Garden, wala pang convention doon eh, Saudi pa kami noon. Ito sinabi niya, maganda siguro kung magkaroon ng convention sa Pilipinas ako. Sabi ko, hindi malayo kung meron kung maraming malipas. Sabi niya, maganda siguro. Ano maganda na convention mga kapatid? Nandito tayo ngayon. At ang lalong maganda, maraming mga kabataan natin nakasama ngayon. Sabi sa ating wikang Pilipino, ang pagkakaan ng pag-asa ng ating bansa. At sa ating spiritual languages, ang kabataan ng pag-asa ng Iglesia. Kaya salamat sa Panginoon na ang mga kabataan ay nandito. Dahil kung tayo ay nasa ibang lugar, hindi maganda ang inyong pagkukunan. Ay naman sa 5 araw, kasi pangalawa na ng mga kapatid at napansin ko mabilis ang pag-isip ng panahon. At mabilis na makatapos ang ating kondisyon. Kaya manatili tayo malakas, masigla, at maligaya. Ang laging bukas ang ating puso at isipan sa pagkinig ng mga salita ng Panginoon. Sapagkat ito ang nilingin natin ating dinalangin sa Panginoon, tayo ng ayuno, at tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ang aming kaligayahan ay gano'n na lang mga kapatid. Dahil hindi kami nakakalimutan ng Christians. Sabi ni Pastor Dirty kahapon, napakalapit ang Mindanao o Luzon, 1 oras at 40 minutos lamang. Malayo pa papunta ng Pilipinas, 4 na oras. Pero galing sa Mindanao papunta ng Luzon, mga kapatid, napakabilis. 1 hour and 40 minutes. Bakit hindi kami nagbarko? Eh, mura siya plano eh. Kaya kami na kami mga kapatid. So ngayon, tayo mag-aral na sapagkat uligo ng oras. Sana walang matutulong yan. Ang ating pag-aaralan ay ating basa dito sa Aklat ni San Juan, sa John 14 verse 15. At John 13 verse 34 and 35. Sabi sa wikang English, if ye love me, keep my commandments. Amen. Dito naman sa 13, chapter 13 verse 34 and 35. A new commandments I give unto you, that ye love one another. As I have loved you,
that ye also love one another. Amen. The message of God is love Christ, love the church. Diyos na makapagin sa lahat, maraming salamat sa magandang hapon na ito na pinagkaroon mo sa amin ang isang pagkakataon na muli makapakaral ng iyong salita. Ang banal nito ay napakamahalaga sa aming buhay na laging kami ay mag-aral ng mga salita upang aming nakita ang aming mga sarili, ang aming pangangailangan ay matugunan at ang condition nito kami ay magkaroon ng tagumpay sapagkat ang Diyos ay aming tinatahanda. Aming inaasama-asama na ang iyong pagpapala ay aming matanggap buhat kahapon, ngayon at hanggang sa matapos ang proseso na ito. Kaya masalamat po sapagkat ikaw ay nakila sa aming mga buhay. At sa mga talata na basa namin naman, kami ay umaasa sa Santo Espiritu ay ikaw sa aming dalagihan. Na ikaw ang nakita ng bawat isa. Ang mga salita ng Diyos, ang mga salita ng Panginoon Jesus, ang siyang aming pagsalusuhan sa hapon na ito. At kayong alipin naman, susumamo ng Santo Espiritu, ang basbas ng Santo Espiritu, ang panig ng Santo Espiritu ay sumasla niya upang ang aming pag-aaral ay magibaniwala at pagpapala sa amin. Kaya ko salamat sa iyo, Ma, sa parang kumama ng aming kay Jesus. Amen. Bago lang, tinatanong si Brother Rudy, sino ba ang pinakadakilang kaniraw sa buong mundo? Alexander the Great, Napoleon Bonaparte, sino pa? Si Karl Marx, si Mao Zedong, si Hitler, si Hitler sa German lang yun, ito lahat na ito mga kapatid, ayon sa kasaysayan, ay halos nagtagumpay sa kanilang layunin na kanilang makover ang lugar na kanilang pinupuntahan. At ginagamit nila ang kanilang talino, puwersa, sundalo, at sandata. Ano? Ngunit ang ating Panginoong Hesus, our Lord, our beloved Savior Jesus Christ, conquered the whole world through love. Amen. Through love. Hindi siya gumamit ng sundalo. Hindi siya gumamit ng armas. But through love, He conquered the whole world. Ngayon tayo nito mga kapatid, tulad ko, galing sa sekta. Kayo galing sa sekta. May iba sa atin dito na lumaki sa Iglesia ng Diyos. At mabawat tayo mga kapatid, sa pagkaayon sa kapaturan ng Santong Espiritu, hindi tayo nagkamali mga kapatid. We are in the right way to heaven. Because the Holy Spirit says that is true. That is the truth that we follow, that we walk these days. Ang talatang binasa natin mga kapatid, sabi, kung ako'y iniibig, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Maaaring sabihin natin, mahal ko ang Panginoon. Oo, mahal ko ang Panginoon. Subalit, kung mayroon pang kasalanan sa inyong puso sa sandaling ito, you don't have that kind of love for our Lord Jesus Christ, which is agape love. You don't have that kind of love. So ngayon, kung mahal natin ang Panginoon, kailangan sundin natin ang kanyang mga utos. Sabi ba? Sabi ng Panginoon, focus nito magsilapit kayo sa akin.
dito sa Mateo 11, to 30. Ha? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatan, lubha, at kayong aking pagpapahinahin. Mga kapatid, ang kasalanan ng napakabigat. Napakabigat ang kasalanan. Bukod sa masama, mayroon pang daya. Ya? Kung ikaw nagsinungaling na maliit, ngayon, bukas maliit, isang araw maliit, sa sunod na linggo maliit, puro maliit, pag pinag-isa mo yan, laking malaki na. Di ba daya yan? Daya ng kasalanan. Masama na, mandalaya ka. Kaya mabigat ito. Sabi ng Panginoon, magsiparito sa akin kayong lahat na nangabibigatan, luha at kayo ating pagpapahinahin. So mag-promise ang Panginoon, kung tayo lahat ngayon, maaaring may kasama tayo na bago dito. Ha? Maaaring may kasama tayo na galing sa sikta ng relihiyon na hindi mo pa naranasan ang kaligtasan mula sa kasalanan, ang pagbabago ng buhay ninyo na hindi mo pa naranasan sa hapon ito, lumapit ka sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, kayo aking pagpapahinahin. I will give you rest. Anong pahinga mga kapatid? Kapahingahan ng iyong kaluluwa na magpatawad ng kasalanan at magkaroon kayo ng kapayapaan. Magkaroon kayo ng pag-ibig at magkaroon ng buhay na pag-asa na magmula sa mundong ito. Ang pagpatunguhan natin ay ang langit na ihanda ng Panginoon para sa mga lahat. 29. Pasayo niyo ang aking pangako at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso at masutumpukan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. Kaya nandito tayo ngayon nag-aralan tayo eh. Ang malungkot yan, yung mga may cellphone. At nakatulong ganon, akala mo eh, inaantok yung pala, pindot na kanyang cellphone. Nangyari ko sa mga kapatid, meron kaming kasamang taga-Sarangani Province. Kasama namin, 2008 yan ba? 2009. Mayroon siyang cellphone, lagi nakatungo. Yung pala, cellphone ang nilalaro. Pag-uwi, Sarangani, laging backslider, hanggang ngayon. Tingnan nyo. Kaya kung may cellphone yan, i-open nyo. Diba? Tama ba yun? Ito pamatok na mga kapatid. Eh tayo, alam natin naman pamatok eh. Sa Bisaya, yugo. Yugo. Nilagay dito sa liit ng baka ng kalabaw. Natamhila ng ating mga kausap. Samon. Ha? Samon. 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 Ang pamatok ng Panginoon ay malambot. Ano yun? Itong kanyang salita. Itong kanyang mga utos. The commandments of our Lord Jesus Christ is very light. Very light. My brothers and sisters. If you will follow. If you will follow. But if you will not follow the commandments of our Lord Jesus Christ, nako mga kapatid. Napakabigat yan. Reklamo rito, reklamo doon. Bakit ganyan ang panangaral ng Iglesia ng Diyos? Masyadong matapang. Ay sinabi ko sa amin sa Sarangani Province eh. Sabi ng mga tagalog sa isang local congregation, bakit yung pastor niyo naman garaw? Kabigat naman ang kanyang mga salita. Yung sabi ko naman, pag sinabi mo ang totoo, marami ang nagreklamo. Lalo na kapag banggitin mo ang kasalanan. The deceitful of sin is very bad. Napakasama ang kasalanan ng mga kapatid. Bukod na masama, may daya pa. Kaya sabi ng Panginoon, sapagkat malambot ang aking pamako
at magaan ang aking pasan. But if you will not follow, napakabigat ito mga kapatid. Kahit kung sa pananamit ng mga kapatiran, mabigat yan. Kung ikaw ay sanay sa pananamit, na pag ikaw ay nagbihis, paharap sa salamin, aabot ka isang oras sapagkat iniayos mong bukutin yung sarili. Paglabas mo ng bahay, wala kayo bang inisip ko niya sa sarili mo? Nasa puso mo, sana mayroong mag-appreciate sa akin. Maganda ang aking buhok, maganda ang aking ayos, maganda ang aking damit, ako'y maganda. Tignan nyo, yan ang mundo ngayon eh. Ha? Tignan yung mga kababaihan, Uy, na de los Buenos, yung mga pantalon mga kapatid. Hapit na hapit. Hindi ba? Pangansunan na kamuti kahoy. Naglalos ng dahon saging. Tama. Ha? Ito pang style ng mga kalalakihan ng mga kapatid. Inahin dito, at sa gitna, malago, no ay kulay na. Anong kulay? Pupunta kayo ng airport mga kapatid, ng seaport, ng bus terminal, punta kayo. Marami kay sabi ko po yung Diyos Dinos, sapagkat marami sa kababaihan ngayon ang tinatakpan, taas na lang, sa baba, wala na. Bakit? Nagkukulang ba ang ating pabrika ng mga damit? Ha? Bakit ang itaas ang tinatakpan? Yung short na napakaisi. Ay, may mata si Kuya Iko eh. Ipikit ko ba mga kapatid? Pupunta. Eh, di ko ipikit ko mata. Kung nakita ko talaga yan. So, bakit sa mga Kristiyano mga kapatid, may utos ang Panginoon na ang babae ay manamit na mayroong kahiginan. Wala tayong may kulay dito sa buhok eh. Kung may kulay ang buhok mo, kinulayan mo ang buhok mo na itim, na binigay ng Panginoon, you are an alien in this congregation. Ha? Mayroon tayong natural na buhok eh. Right. Kaya nayakan ko si Brother John, nung dumating kami mga kapatid, ang tingin ko sa buhok ng Brother John, maputi na. Ininom ko kami ng buhok ko sa salamay, maputi na rin. Marami na sa akin, maputi na rin. Ito mga kapatid. Huwag mong kukulayan niya. Ha? Ito sabi ng Panginoon, that is your natural. This is my natural. And I have to accept, this is our natural. Eh, bakit kukulayan mo? Ano na sa puso mo? Kaya katakbo na sa libutan. Kaya ang ibig ng Panginoon mga kapatid, ito para sa mga makasalanan eh. Alam ko, marami pa dito mga kailangan ng kaligtasan. Sapagkat ang diablo ay gumagawa hanggang sa ngayon. Kung narinig mo ang Ebanghelyo ng kaligtasan, gagawa ang diablo. Ibig niya na ikaw ay antukin at patulog ka dyan upang hindi mo maunawaan. Ano ba ang kaligtasan? Ha? The devil wants you to be his companion, to hell. That's right. And to Hades. That's right. The devil will be punished by God for eternity. At alam ng diablo yan. He knows everything what will happen to him sooner. At ibig ng diablo, idamay ka. So bawat makinig ka sa hapong ito, sa pagkakagibig ng Diyos, sino man sa atin dito, nananahan pa sa kasalanan hanggang sa ngayon, kailangan ka lumapit sa Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan, luha sapagkat kayo ating papapalinganin. This is salvation from sin. Deliverance from sin. Amen. That you might have new life. They have this new life. Yes. They have this new life. They have this new life. Thank God. And even you, this afternoon, Yes. if you will come to Jesus Christ, Yes. you will have that new life. Amen. Everlasting life. Amen. And the gift of the Holy Spirit. Amen. Ay, yung witness. Pag natutulog kayo, isip ko yung laro ko ng pusoy, laro ko ng lakinay, ang yung tinaling manok, ang iyong gasto,
kapatid, ang ibig ng Diyos, iligtas kayo mula sa kasalanan. Ang condition na ito, kayo, mga bisita, mga minamahal, nakasama natin ngayon, iniimbitahan kayo, isinama kayo ng inyong mga pastor, ng inyong mga pastora, upang marinig niyo ang Ebanghelyo ng Panginoon at ang ibig ng Diyos, sapagkat ang layunin ng Diyos sa convention na ito ay marami ang maligtas mula sa kasalanan. How could you love the church of God if your heart is full of sin, full of iniquity? How could you love the church of God? Ang pag-ibig na sa iyo ay aros. Okay, yung sinatural natin eh. Yung pag-ibig ng magkakapatid sa laman, pag-ibig ng isang pamilya, katistilyo na. Yes. So, kaya, ibig ng Diyos, you will have this agape love. And that is divine love. Amen. Ito, hindi ko bigat ito eh. Hindi ito mabigat. Dati, nung ako ay nakarinig ng Panginoon sa Arabia, kasi dalawa ko mga filosopo noon. Pero nung marinig ko katotohanan, nag-isip ako ba? Tama, no? Paano tayo makakapasok sa langit, mga kapatid, kung ang iyong puso ay nabalot ng kasalanan? Sabi ng kasabihan ng mga matatanda, dito sa lupa, magdungis ka ng magdungis, doon ka na sa langit magpihis. Do you believe that? No! Sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw na ikaw ay magbihis ng maputing damit na nahugas ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon ang araw na ikaw magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay ka pa. Gumagawa ka pa. Kasama pamilya mo. Mayroon ka ng buhay na walang hanggan. That is the promise of God. Kaya mga kapatid, mag-isip tayo. Lalo na sa mga hindi palaligtas, tandaan ninyo, this is the primary doctrine of the Church of God. Salvation from sin. Sapagkat narinig natin ang pangaral rito at makahapon, kanina at ngayon, na ang salvation is the only entrance into the family of God. Amen. God will not accept you if you are a sinner. That's right. But God wants you to be saved from sin. Ayun na mga kapatid, manawain niyo po dito. Lalo na sa sikta. Binubulot kayo ng iyong mga mangangaral. Dinadaya kayo ng diablo. Ang sa sikta mga kapatid, ang totoo, dahil ako ng sikta eh. Evangelist ako sa sikta mga kapatid. For 3 years. Nagbubutuhan kami, papalit na pagka sino magiging evangelist, sino magiging pastor, sino magiging elders. For 3 years, walang tumatalo sa akin mga kapatid. Nung tinanong ako, what is salvation? Mga kapatid, yung aking oro parang napakalaki. Na walang salita na aking mailabas sapagkat I don't know what is salvation. Sabi ng nito nga, napakasimple lang pala eh. Salvation is deliverance from sin. Kaya nawa, sa ating minamahal na mga kababayan na dito, kasi mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yan, ikaw gwapo lalaki, magandang babae, laging mabango. Ikaw ay nakapag-aral ng magandang kurso, magandang trabaho, ikaw ay may pera, ikaw ay maraming kakilala, ikaw ay maraming barkada, ikaw ay tanyag sa inyong lugar, at hindi ganyan ang paglilingkod sa Panginoon. No. No way to serve God if you have that kind of life. No. Ang ibig ng Diyos, ang paglilingkod sa Kanya, ay ang buhay na matuwid, buhay na mahal, buhay na kaaya-aya, at yan mga kapatid, ay magpasimula kung ikaw ay lalapit sa Panginoon sa hapong ito. Because this is the day of salvation. Today is the day of salvation. And the Holy Spirit will help you. Will help you. Kung nakita mo yung sarili ng kalagayan, na ikaw pala isang makasalanan. Tandaan nyo ha, Hebreo 3, chapter 3, verse 13, ang kasalanan ay may daya.
Basahin na natin. 3, verse 13. Ang kasalanan ay may daya. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka pagpamatikasin ng sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ito sa saranggahan mga kapatid. Ito tinandaya ng kasalanan. Itong bakang ito, alam na niya, doktrina natin eh. Sa mga babae, mayroong damit na mahihinan. Sa mga lalaki, mayroong damit na mahihinan. Ito babae ito. May alam natin na ang damit, ang pantalon na yan, damit sa mga lalaki, ay nagpagtalon siya. Nung makita ako, tumakbo. Tumahabag na nagtago sa kapatid. Bakit? Pinahiya sa atin. Yeah? Nahiya sa atin. Ngunit, hindi nahiya sa Panginoon na every sentence of their life, God see him. God knows her. What did they? Nagpantalon sila kapatid. At hapit na pantalon. Sino ang daya ng kasalanan? Ano mga kabataan? Daya ng kasalanan. Ang kasalanan ay masarap at mandalaya. Ngayon, kung ikaw ay naligtas mula sa kasalanan, kasi mayroon ko lang gawain ang biyaya ng kapatid eh. Kung ang gawain, ikaw ay pinatawad ng Panginoon, ikaw ay sinabi ng Panginoon, ikaw ay tinanggap ng Panginoon, at nilagdag sa kanyang iglesia, mabawasan natin yan sa gawa 2:27. Ha? Ngayon, ang mga alagad, inutusan ng Panginoon. Pumunta kayo yan, mangaral kayo, at tulungan yung mga may karamdaman, pagalingin nyo. At sila inuwi, bumalik sa Panginoon, at nag-report sila, Panginoon. Talagang nakita namin ang ginawa ng Holy Spirit. Ginawa ng Holy Spirit ba? Bakit? Sapagkat marami ng mga masamang Espiritu ang nagsialis. Marami ang gumaling, Panginoon. Tuwang-tuwa sila. Kaya sabi ng Panginoon, mga katuwa tayo, sapagkat ang inyong mga pangalan ay nasusulat doon sa lupa. Nga mga kapatid, kapag ikaw naligtas mula sa kasalanan, ang iyong pangalan ay nasusulat doon sa langit. At sa araw ng paghukom, bubuksan ang aklat ng buhay, at kapag nakita ang iyong pangalan doon, nakasulat doon, ibig sabihin niya, ikaw ay nalis mula sa kasalanan, at ngayon, ikaw ay kasama doon sa bukulay. Ha? Ngunit kung kayo nagpatuloy sa kasalanan at hindi mo naranasan ang pagbabago ng buhay mo, na natinig ka sa kasalanan, nanambahan mo sa Church of God every Sunday, every Wednesday, every Thursday, nanambahan ka at sa kasalanan ka pa, no way, ng pangalan mo, masusulat ko sa langit. Bakit? Hindi ang hinang sumusulat, hindi taong sumusulat, kundi ang Panginoong Jesus. And only those same people that God will write His name the church, the church book, which is the name of our Lord Jesus Christ. Pero mga kapatid, hindi lang tama dyan ang naligtasan. No? Tumahamakin ang Panginoon, ito isa pang utos niya eh. No? Una, ito sa mga makasalanan, na kailangan kayo maalis mula sa kasalanan, kailangan kayo mabago, kailangan kayo maipahanap spiritual. Sabi ng taga-sikta, kami ay mga born-again Christian. Ay malay po yun, walang isang Kristiyano na hindi na born again. At walang na born again na hindi naligtas. Sana sa atin, baguhin natin yung terminology na yan. Ako ay born again Christian. That is wrong terminology. Ang born again, yan ay karanasan. Ikaw ay nagkaroon ng bagong buhay spiritual. Nung tinanggap mong Panginoon, ang kondisyon naman dyan, madali. Ang sabi ng Panginoon, magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Kaya naman tayo magtatun, no? Every services, we have this altar-tun. And after that, luluhod ka dyan. Brother will ask,
sino ang tumunod sa Panginoon sa hapong ito, sa pagdinig ko sungalan ito? Pwede ba ito kayo? That is the condition how you will be saved from sin. Repent thy sins. Ngayon, ang pagsisisi ng kasalanan ng kapatid ay buong puso. Yung bang pagnanasa na magbago ka, yung bang pagnanasa na ibig mong magkaroon ng buhay na tiyakan, buhay na walang hanggan, buhay na may kapayapaan. Kondisyon yan. Magsisi kayo ng iyong kasalanan. Lumapit sa Diyos. Yan ang una. Pangalawa, sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Tesalonica, and this is the will of God. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo, sa talatang 3 ng mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa nakatuwid bagay ang inyong pagpapakamanal na kayo'y magsiilag sa kapitiapit. This is the will of God. Sa wikang English. For this is the will of God in your sanctification that you should abstain from fornication. Amen. Talatang 7. For God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. That's right. Right. Ito ang ibig ng Diyos ng mga kapatid. Right. Kaya karanasan ng mga apostoles. Kasama ng Panginoon for 3 years and a half. Nakita nila, napagbasa nila ang ginawa ng Panginoon. Marami ang gumaling sa karamdaman. Marami ang himala na kanilang nakikita. At maging patay ay muling na buhay. Tingnan sila sa muling na buhay. Subalit ang mga apostoles mga kapatid ay punong-puno pa ng kanalidad. Yung makalaman na pag-iisip, carnal mind. Ang sabi ng Panginoon, bago siya umakyat doon sa langit. Kasi nakita niya kalagayan ng kanyang mga apostoles Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan na ako ay aalis sa inyo upang paparito ang Santong Espiritu, ang Espiritu Santo na siya magtuturo sa inyo ng buong katotohanan. And ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Right. And ye shall be my witness from Jerusalem, Amen. unto Judea, unto Samaria, and unto the remotest part of the earth. You will be my witness. Amen. Upon receiving the power from the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, kung hanggang ngayon, ilang taon ka na nalilipot sa Panginoon, kung ang iyong karanasan ay doon lang sa unang biyaya, unang paggawa ng biyaya na ikaw ay napatawad. At kung ayaw mong pagsikapan na maabot ang pangalawang karanasan, your salvation is not complete. Your salvation is not complete. Sana mga kapatid, makasawaan ko mga ito. Ngayon, nung silang si Tabay kayo, mabautismo ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes. Sino munang tumalo doon sa kita ng napakaraming tao sa Jerusalem? Si San Pedro. Nangalan si San Pedro at marami sa mga tao na tulala. Nung marinig lang pangalan ni San Pedro, ibang aral ito. Ibang aral ito. Marami na sasaktan na mga kapatid. At sinasabi nila, saan mo gagawin namin? Kung sinabi na tayo sa Kristo, kailangan tayo lumapit sa Diyos. Tayo magsisi ng mga kasalanan at tanggapin ang tayo sa Kristo at bagay ang pagpapalan ng Espiritu Santo. So mga kapatisaran na yan, na idagdag sa 120 ang 300 souls being saved from sin. 3,000. Ngayon, nagawa ko sa Pedro, ito kung panahon, nung siya ay kasama pa ng Panginoon, wala ng kanalidad. Nung ang Panginoon ay tinulong na, o nasarap na Punsyo Pilato, sinabi ng Panginoon kay Pedro sa gabi ito, bago ipili ako manok, 3 beses mo ako ipagkatuwa. Sabi sa Pedro, hindi mo yan kayo. Hindi ako patalayo. Hindi kita pagkatuwa. Subalit mga kapatid, isang tanong lang ng dalagita. Doon lang, nagsimulan ng takbo si San Pedro, hanggang si takbo.
ginawa ng karnalidad? Napakasama ang karnalidad na mga kapatid. Kung nanatili kayo sa kalagayan, puro kayo ng karnalidad. Remember this. Sooner or later, you'll be a backslider Christian. Yes. Nangyari mo sa Sarangani Province, nangyari mo sa Davao del Sur, at nangyari dito sa Luzon, nangyari sa Visayas. Bakit? Ibig ng Diablo na ikaw ay ibalik sa kasalanan. Ibig ng Diablo na ikaw ay magkaroon ng mawala sa iyo ang karanasan ng kaligtasan. Subalit kung ikaw ay magpustos ng Santo Espiritu, ang pangako ng Panginoon, and ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Amen. Hindi yan mahirap na makapagpapit. Noong una, nung ikaw tumanggap sa Panginoon, hindi mo lang nakapagligtasan eh. Napangaralan ka lang ng Ebanghelyo ng Panginoon at nang nakita mo yung kalalagayan, ikaw ay lumapit sa pagsisisi. Zero balance na kaloob mga kapatid. Zero balance na ba? Ba? Yan ang salvation na. Ha? Sa pangalong piyaya mga kapatid, ito hindi mahirap. Ang kailangan naman dito ay ang pagsunod sa condition. How to build this full sanctification. Malala ko sinabi ni Pastor Roson noon. It was 80s, 90s. Ang sinabi ni Pastor Roson, dahil ngayon, kakaunti lamang ang lubusan na katanggap ng pagpapakabanal, kaya kakaunti lamang ang nangangarap. Kakaunti lamang ang may karanasan ng lumusang pagpapakabanal, kaya kakaunti lamang ang nangangarap. Subalit salamat sa Panginoon sa panahon ito. Marami ang nangangarap ng lumusang pagpapakabanal, sapagkat kailangan natin ito, mga kapatid. Amen. Your salvation from sin is not complete without this experience of sanctification. Lagi dinidikit natin yan sa likuran ng pulpito ito sapagkat hanggang ngayon marami ang matibigas sa ulo mga kapatid ng Kristiyano. Marami, hanggang sa maraming nag-backslide. Because this is full of sin. Because of the devil. Gusto ng Diablo mga kapatid, ikaw ay balik sa kasalanan at makasama niya sa pagbulong sa senteno na walang hanggan. Mga kapatid, mayroon na. Kaya, kung ilitin natin ang Panginoon, sikapin natin ito. Ha? May namahal? Mga bisita? Huwag kayong magulakad at ganito pangangaral. Napakabigat yata. No, hindi mabigat ito. Magaling sabi ng Panginoon, ang aking pangako ay magaan. Amen. Ang aking nuwan ay magaan. Come, if you will follow this afternoon. That is how to love Christ. Ngayon, sabihin mo sa sarili, bakit kailangan may salvation? Ako naman ay sumasamba. Ako naman ay tumatawag sa Panginoon. Hindi ako nakakalimot sa Kanya. Di ba? Marami nasasabi ko mga kapatid. So, bakit ang totoo mga kapatid ito? Kaya kailangan may kaligtasan eh. Kailangan tayo maligtas mula sa kasalanan. Bakit? Sapagkat sinasabi sa Ecclesiastes, ha? Dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 7, versikulo 29, ito sabi ng Panginoon, narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ng tao, ngunit nagsisihanap sila ng maraming katahak. Ha? Sabi ng English mga kapatid, no, this only have I found, that God hath made man upright, but we have sought out many inventions. Maraming inventions, mga kapatid. Sabi ng mga lula-lulo ng panahon noon, hindi pa tayo pinanganak sa mundong ito. Sabi nila, darating ang panahon, nalipat ang bakal. Ang mayroon klaro? Invento yan mga kapatid. May helicopter. Darating ang araw, lilitaw sa dagat ang bakal. Kung may barko. May barko. May submarine. May yati. Malalit na bangka. Invento yan mga kapatid. Ayun pa, nag-progress ngayon, nagtakagulo sa Saudi na makita ba yan? Sabi ko, pwede pa rin. Katawag sa Amerika, katawag sa ibang bansa, napakaliit na. Ano kaya? Hindi ko panintindihan yun eh. Hindi pa rin kasi po sa Pinas sa Pinila. Yung pa rin totoo, that is invention. Di ba mga kapit? Ito,
definition ng tao, mga kapatid. Ito. Ano bang tawag sa Tagalog nung iba niyo yung video, ano? Tapos mayroong tumutubo ng sabi na ni Isaiah ay bungol. Ano sa Tagalog yan? Yung bungol, doon nagpasimula ang bubot ng niyog. Ang tawag namin yan, bungol. Ito yung definition ng tao. Di yung bungol, bungol na. Sabi naman ng gete. Definition na, kailangan magkaroon ng tumak. Kung ginawa na namin dito bumalik. Di ko po nga siya ng kaperaso ng dahon ng niyo. Tinali sa dulo, itinali doon sa paluan ng niyo. Hindi, gumano na. Isang araw, gumanon. Invention ito Isang araw, gumanon. Noong huling araw, gumanyan. Tapos, tinapyas yung dulo. Nagkaroon ng katas. Tuloy na. Matamis. Matamis. Ano? Invention invention. Invention niya. Ano kaya ito? Kailangan puputol ako ng kapirasong koralan. Bakit? Ay yung tinampias na dulo ng yung bungol sa amin, bungol. May katas na Kailangan ipagsalog doon ang kapirasong kawayan. Matamis. Kaya ano ba rin dito? May definition. Meron bumuha ng tulog. Tulog. Tulog namin ang ipawin. Inilagay itong susunod. Kaya pinabukasan ng umaga, hindi nakalahati na yung kawayan sa katas ng niyo. Nung tinikman niya, masarap ito. Katas ng niyo, ginawang tumak. Ang tanong mga kapatid, sino nagturo sa kanya na ang niyo na siya nagtutuna ngayon ay huwag pabubungahin na kukuha siya ng tumak? Sino nagturo? Yan ang sabi ng Panginoon dito, na ginawa ng Diyos ang tao na mayroon, ngunit ang mga tao nagsihanap na maraming mga kataan. Tingnan nyo. Ayaw mariwana yan. Ayaw masyado na yan. Yung mariwana, binigyan ng Diyos ng buhay, ang tulong yan, sa pagkasin ay gamot. Gamot yan mga kapatid. Ngunit anong ginawa ng mga masasamang tao ng mga kapatid? Si Pastor Joel, kasama ng Barangay Province, na makasalanan pa yan. Ang marijuana ay ginawa niyang tindi. At ipinamigay sa kanyang mga barkada. At kapag tinamaan ng kapatid, ayaw na. Hindi naman ang napag-isip. Kaya ngayon, yan ang gawa ng Diablo na ilagay sa isip ng mga tao ang maraming inventions ng mga bagay na masama. Masama! Yan ang bunga ng kasalanan ng mga kapatid. Yan ang bunga ng pagkahulog ng mga tao na nagtiwala sa kanyang karunungan, subalit ang kinalabasan ay masama. Salamat sa Panginoon dahil ang kaligtasan ko sa kasalanan. Salamat sa Diyos mga kapatid. Mayroong paraan upang ang tao mabago, upang ang tao magbalik doon sa Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, doon sa aklat ng Revelation, na siya ang kundilong pinatay bago pa nakatag ang sanbutan. Kailangan mga kapatid, before the foundation of the world, God knows that the man he was created that will commit sin. Ang tao ay magkasala, subalit kayo ang paraan ni handa ng Diyos at walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo na siya namatay bago pa matatag ang sanlibutan. At kaya nangyari yan sa bagong tipan. Thousands and thousands of years ago, bago nangyari ang katuparan na sinabi ng Panginoon sa pagdang ng kasulatan. This is salvation project. Amen. Kaya sabi na ni Sisiwano, ang tupa ay makasama, ang tungod makatungod. Di ba? Bakit ka nakainom ng tuba at tinamaan ka na, halimbawa nakainom ka ng isang galon, madadak na madadak ka na. Di ba? Kung ano sinasabi mo. At yung tungod, nakatungod, ibig sabihin, ikaw ay nalasing dahil sa tungod.
Yan ang invention ng tao, mga kapatid. Masama. Kaya yung mga invention na ginagamit natin sa ipapawid ngayon, mga aeroplano, o pakinabang yan. So, bakit may aeroplano pampatay ng tao? Di ba? Yung barko, pampatay ng tao. Akala natin yung barko, gawin commercial na pinatransport ng tao, yung pala ginamit pampatay ng tao. Hindi ko magandang invention, mga kapatid. Kaya sa akin kung tayo nagkagulo dahil sa kasalanan, so bakit may solusyon? May solusyon, mga kapatid. Kaya yan ang pag-ibig kay Kristo. Ngayon, dito sa panghuli, mga kapatid, lalako tayo sa panghuli. Love God. Sabi sa tindigas ng talata kanina, dito tayo tapos, mga kapatid. Sana huwag tayong matulog muna sapagkat hindi pa panahon ngayon na matulog. Dito sa talata, John 13, verse 34 at 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinigay ko na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa na kung paano ilentik ko kayo ay mga kaibigan naman kayo sa isa't isa. This is the new commandment of our Lord Jesus Christ. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Magmahalan tayo sa isa't isa. Sabi ng Panginoon dito, kahapon kanina, kung mayroong pag-ibig ang bawat isa ng kapatid, walang gulo, walang division, walang anumang masama sa lokal congregation sapagkat ang nagtatawag sa atin ay ang pag-ibig. Sabi ko nga kanina sa ating introduction, Napoleon Bonaparte, Karl at sino pang ibang mga magagaling na tao, mga kapatid, they conquer the whole world through weapons and soldiers, but our Lord Jesus Christ, He conquered the whole world, but by love. By love, Amen. He conquered the whole world, mga kapatid. Hindi siya gumagamit ng armas, hindi siya gumagamit ng maraming sundalo, but love. Kaya, ang utos ng Panginoon, isang bagong utos sa inyo ibinigay ko na kayo'y mga kaibigan sa isa't isa, na kung paano inibig ko kayo, ay magkaibigan naman kayo sa isa't isa. Hindi tayo nanira sa ating kapwa. Hindi tayo judgmental sa ating kapwa. Hindi tayo sa salita na masama sa ating kapwa. Hindi natin pinupunahan na dahil pagkakamali. Mga kapatid, lang tayo nakakamali. Sino bang walang mali dyan kung tayo naging Christianity sa kamay? Meron ba? Lahat tayo ay pagkakamali. Lahat tayo ay pagkukunan. Lahat tayo mamamatay. Kasama yan ang pagkahulog natin, mga kapatid. Sumalit na solusyon ng Diyos. Yan ang paligtasan mula sa kasalanan. Ngayon, kapag initig natin ang Iglesia, if you love one another, sabi sa talatang 36, sa ganito'y mga kilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ngayon nangyari ko sa aklat na mga gawa. Sabi ko, mga kapatid, ang Iglesia sa unang panahon ay nagkaroon ng pabor sa mga tao at naging pagpapala ng mga Kristiyano noong unang panahon sa mga tao buhat sa Jerusalem hanggang sa ibang lugar na pangalaman ng Evangelyo sapagkat they have loved one another. Yung kakaisa sila, mga kapatid. Tayo rito, may pag-ibig ba tayo? Sabi ng iba dyan, matagal na akong nalilipot sa Panginoon eh. Hanggang ngayon, lagi ka lang akong nakaupo. Laging nakaupo. Wala akong nagawa. Ano kaya tulang sa akin? Mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ako ang puno ng lupas at kayo ang mga sanga. Ngayon, ang sanga na hindi nagpupunga ay puputulin ng Panginoon. Kung hindi ka nagpupunga ngayon, ano problema? If you have really that kind of salvation, deliverance counsel, ngayon ka ng bunga. Yung good works mo, yung bagong buhay mo, yung iyong pagtuturo, ngayon ka ng bunga. Ngayon, kung ibig kong magamit sa iglesia, mga kapatid, tumulong ka, huwag kang maging tamad. Huwag kang
na itutulong mo sa iglesia, bilangin mo na yan ito papala. Right. Mayroon ang kwento mga kapatid. Mayroon isang iglesia lokal. Nagtaka ang pastor. Sa tuwing siya papasok, makinisip ko, sino kaya nag-walis? Hindi nakita eh. Ginawa niya siyang kapatid. Kapag hindi siya nakilala, kapag umulis ng mga kapatiran, wala ng tao, wala ng pastor, ano ginagawa niya? Kukuha siya ng walis at wawalisan niya ang loob ng kapilya. Saka siya alis. Ibig sabihin, gumawa ka sa Panginoon na hindi ka nagpupunta, o brad, ako pupunta doon, brad, ako pupunta dyan, pastor, pupunta ako doon. So, bakit ikaw hanggang sa pasimula pa lamang, walang long suffering, hindi ka nagtatagal sa gawain, sapagkat ang umira sa iyo ay makalamang na pag-ibig, makalamang na hanapin, hindi pag-ibig na agapit. Mga patisig-isig ng Diyos, hindi tayo umasa ng sako. Mayroon natin sa narinig ng Church of God. Dapat yung mga bago dyan, mga nabitahan natin na galing sa sekta, na kayo ay mayroong tinanggap na sahod doon sa sekta na pinanggalingan mo. But here, in the Church of God, you don't have salary. You don't have salary. And this is our stand. We preach the word of God without salary. Nagtitis tayo na hirap mga kapatid. Yes. Sa aming mga kapatid dahil sa hirap sa buhay, ang totoo, ilang bisis naranasan namin, naranasan ko kasama ng aking pamilya, mananghalian kami ng lungkong. Ang ulam, kung hindi asin, mayroong asukal. Salamat sa Panginoon, mayroong pang lugaw. Maraming iba dito, makalbusan, Jollibee, mananghalian, McDonald's, maghapunan, KFC. Meron mo sila, okay nila. Jollibee, McDonald's, KFC, Chowking. So, bakit tanongin mo ang sarili mo? Nakatulong para ba sa iglesia? May nagawa ka na ba sa ikaunlad ng iyong iglesia lokal? O kaya hanggang ngayon, ikaw ay pabigat sa iglesia lokal? Napansin ko mga kapatid ko, kakain tayo dyan. Nakita ko, naku, may kahiwa ng manok. Hindi kinahin yung kapit kaya. Ayun, may kahiwa ng isya, hindi kinakain. Bakit? Hindi naman susunod yung pagkain natin eh. Yan ay budget para sa atin lahat. At anong man ang nandiyan, kain ito. Kung ka magkakain, kung sanay ka sa Jollibee, sanay ka sa McDonald's, sanay ka sa KFC, ano ba yung iba? Chowking. Max. Pag-aral tayo na maging masanay tayo sa buhay na mahirap mga laki. Sa parang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ikaw ay sasakay ng air condition na sasakyan. Pagpasok sa bahay, hindi ikaw ay papasok na isang bahay na air condition room and full of roses. Water made, air made. Natulad. No, that is not our life in a Christian mga kapatid. Kailangan tayo masanay sa hirap. Sapagkat mga kapatid, ang panahon natin ngayon, ito tandaan natin ha, kailangan basahin natin ang takbo ng salimutan. Hindi yung kagaya ng mga makasalimutan, pag sinabing, mapula ang kulay sa silangan, mainit sa unang hapon. Yan ang alam nila eh. Pero tayo mga kapatid, mga Kristiyano, alamin natin ang takbo ng salimutan. Bawat taon, imagine, tumama ang bagyo sa Cagayan, anong bagyo, Sindong? Sindong may bagyo. Tumama sa Davao del Norte, yung bagyong Pablo. Tumama sa 2013, ang bagyong Yolanda.
mayroon pang linggo na kapatid na nila sa iba't ibang lugar. Hindi ba pala tandaan ito na ang mundo natin kinatatayuan, ang mundo natin pinitirahan sa ngayon ay malapit na magwakas. Ha? Malapit na magwakas. Yes. Sasabihin ng mga kabataan, pag-asawa tapos magwakas. No? Huwag kayong magmamadali, mga kapatid. Siguro mas magandang haharap ka sa Panginoon. Trusting Him. And I am Lord. Hindi yung harap ka sa Panginoon ng iyong isang anak ay ligtas, ay isang anak ay hindi. Malungkot, di ba? Malungkot. Kaya sabi ko mga kapatid sa hirap, sapagkat that is the vision of the Church of God. Magsanay tayo sa hirap. Nakapansin ko, maraming mga magandang babae dito, mga lalaki, magandang damit. Pag kinamayan ko, maraming ng kamay, tapos ito, tamang na lalaki ito. Mga kapatid, hindi ko pinataas si Brother Luis. Kamayan ninyo. Ang kanyang palag mga kapatid ay parang bakal. Ito masipag na lalaki. Brother Luis, praise the Lord. You're not. You're a lazy man. Lazy man. Sasabihin ng iba. Siguro pa ako naman office work eh. Ay makamutan namin naman. Yes, makamutan yung kamay. Ang tanong lagi ito mga kapatid, ikaw ba ay mayroon ang nagawa? Do you have anything what you need? Being a television into your congregation. Mayroon ba? Ang pinakamahalaga nito mga kapatid, yung ikaw ay makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. Ha? That is the greatest thing that you must do in the church of God, in your local congregation. Preach the gospel. Kahit sa ating tahanan mga kapatid, kayong mga ina, hindi kayo makahayo sa ibang lugar sa karakter ng mga anak. Yes. Ang iyong mga anak, ang iyong pangangaralan. Ang iyong mga anak ay tuturuan sa salita ng Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon? And you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness from Jerusalem. Yung Jerusalem mga kapatid sa ating pagkapanahon ngayon, ay ang ating tahanan. Judea, ayan, ang iyong mga kapatid, mga kamag-anak, mga kapatid. Samaria, Samaria, sa Judea mga kapatid, yan ay mga hintel na. Mga hintel na yan. And the remotest part of the earth. Hanggang sa makarating tayo sa ibang lugar. Salamat sa Sister napakasipan ng kapatid na ito. Hindi pagkataas sa bago para sa Sister Giuseppe. Subalit siya'y gumawa para sa Panginoon. Amen. Yan ang pag-ibig sa Iglesia, mga kapatid. Yan ang pag-ibig sa Iglesia. Ngayon, isa kong bagay, bakit pinamahal natin ang Iglesia? Sa pagkasabi sa unang Timoteo, ang Iglesia ng Diyos ang haligi at ang suhay ng katotohanan. Ha? Unang Timoteo, number 3:15. Ha? 3:15. Ngunit kung ako'y magluwag ng mahabang panahon, ayaw pang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos, na buhay, kaligi at suhay ng katotohanan. Kaya mga ministro sa hapon ito, kung hindi kayo mangaral ng katotohanan, if you will not preach Christ, you are not the preacher that God calls you. You are not the kind of preacher. If you will preach Christ, if you will preach salvation, then you have to preach repentance for sin. Tandaan natin yan. Maraming nagmamarunungan sa panahon ito. Subalit hindi yung dunong mo ang ibig ng Diyos. Ang ibig ng Diyos mga kapatid ay ang iyong availability.
Yung pinapunta para sa Panginoon, yung ikagagawa para sa Panginoon, na hindi ka nag-isip ng anong bagay, kundi na ito ay mayroong maakaw, madala sa ibig ng Diyos. Yan ang ibig ng Diyos. Yan ang pag-ibig sa ibig ng Diyos. Kaya salita ng salita, wala namang nagawa. That is not a Christian experience. No! Christian must do something into the church of God. Kailangan sabihin mo ang katotohanan. Kailangan sabihin mo sa tao na maalis ka mula sa kasalanan. Kaya sabi ko, Pastor Dos, sumalala ko, pumunta doon sa akin. Mayroon isang kababayan na kapunta na lang. Ngayon, nakusap sila. Hindi nagtaga, sabi ni Pastor, aba, kailangan ka maligtas. Hindi lang yung matanong kapag pang nakausap niya. Sabi ni Pastor, pati ako, kailangan maligtas. Parang kasi Pastor magsalita mga kapatid. Diretsa sa punto mga kapatid. Na ibig na ating Pastor, na mahal Pastor, na ikaw ay makaalam na ang kaligtasan is deliverance from sin at ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid ang ibig ng Diyos. Ngayon, tawanas, oras na. Ang ating pinakahandaan ngayon ay hindi yung para sa pinaghahandaan ka ng Diablo pagpunta sa impyerno? No. Sapagkat alam ng Diablo na sila ay pagrusahan sa impyerno. Walang ibang solusyon, walang ibang paraan. No way that the devil skip the punishment that will come. No way. Kaya tayo mga kapatid, ganun eh. Yung langit ay ihanda ng Panginoon para sa mga banal. Amen? Heaven is for the holy people. Amen? Ang ating pinaghandang ngayon ay araw ng paghukom. The judgment day will come sooner or later, brothers and sisters. Yes, that will come. Handa na ba tayo? Amen. Sabi ng Panginoon, ito isang araw na paghukom. Kayong nasa sekta hanggang ngayon, makinig kayo mabuti. Sabi ng Panginoon dito sa Aklat ni San Mateo, sa Kapitulo 7, versikulo 22 at 23, sabi ng Panginoon Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, hindi ba ka nagsipagmula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nagpapalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23, at kung magkakayo'y ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo na nakikilala, magsabay kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Brothers and sisters, sa ating mga bagong kapatinan na yun, sa ating minamahal ng mga bisita, isa sa nagpakasamang ginawa ng Diablo sa panahon ito ay yung sikta ng religion. Ha? Sabi ng ating Panginoon Jesu Cristo, upon this church, I will build my church. At yan nabasa natin sa Matthew 16 verse 18. Upon this church, I will build my church. Upon this rock, I will build my church, the church of God. Subalit mga kapatid, marami ang mga sikta sa panahon ito na ang Panginoon, ang Santong Espiritu ay gumagawa pa hanggang sa ngayon upang ipaliwanag doon sa mga nasasita sa ngayon na mali ang inyong pinapasukan. Mali ang inyong pinapasukan na sikta ng religion. Kaya sabi ng Panginoon, bayan ko, magsilabas kayo sa kanila upang hindi kayo mahawa ng kanilang kasamaan. O mga kapatid, ito yung matapag na sasabihin ko sapagkat ito ang katotohanan. Dahil ako nagsita mga kapatid, na akala ko'y tama ang aking pinapasukan noon. Yung pala'y kulungan ng Diablo, kulungan ng kasamaan, kulungan ng kahamutan, kulungan ng karungan ng
tumira doon. Kaya sabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa kanilang bayan ko, sa pagkakali ng Panginoon, sa araw ng paghukom, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon! Nangaral pa kami sa iyong pangalan. Nagpakain pa kami sa iyong pangalan. Kaya sasabihin ng iba, ay bakit kumaling yan? Yes, kumaling sila. Bakit? Ang pangalan ng si Kristo ay mga pangyarihan. Right. The name of Lord Jesus Christ is powerful. Ngayon, kapag may tala ng pagkaya ng isang pinagaling ng mga pulaang pastor, pulaang mga naral, dadalhin niya sapagkat mayroong pananampalataya sa pangalan ni Teo Hesus Kristo na nagpapagaling. So, bakit ang totoo mga kapatid? Sabi ng Panginoon, magsilayo kayo sa atin, kayong manggagawa, kayong mga manggagawa ng katampalasan.